amo ni Maharlika, si Hanilet. At si Harry Roque. Ito, Bilyonaryo News. Ito. Wait lang, may ad. Mahalagang paalala, ang Potensitas C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin Si Kopman daw ang dahilan, kaya hindi Ilang pinapasok. araw na raw hindi nakakadalaw ang partner ni FPRRD na si Hanilet Avancenia sa kanyang detention facility sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa dating spokesperson ng dating Pangulo na si Attorney Harry Roque. Ang iba pang detalye sa agenda report ni Rocky Ignacio ng Ma'am Barbara, Abante Radio Live. hello po, Mula po Butler. dyan sa The Hague. Rocky, ano na ang latest? Yes, magandang tanghali sa iyo mula dito sa The Hague. Kinky, hanggang sa kasalukuyan, ay wala pa rin tayo natatanggap na impormasyon tungkol sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa detention facility ng ICC. Kanselado pa rin kasi hanggang ngayon ang sinasabing pagdalaw ng kanyang partner na si Hanilet Avancenia sa loob ng kulungan. Sa harap na rin ito ng report na di umano'y nabanggit ni dating Pangulong Duterte na dapat ay umuwi na si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Narito ang report. Nako, Roque. Mahigit 140 araw simula nang dalhin at i-detain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention facility, kabilang si Hanilet Avancenia sa pinayagang makadalaw sa dating Pangulo. Kaya ganun na lamang ang gulat ni Hanilet na kanselado ang kanyang pagbisita. Bakit kaya? Nakikipag-ugnayan na po sila sa kanilang abogado at inaasahan natin na magkakaroon ng kasagutan ng hukuman sa lalong mabilis na panahon dahil ang importante nga po sa pamilyang Pilipino at sa sambayanang Pilipino malaman ang kalagayan ni Tatay Digong dahil siya ay 80 anyos na. Balik Netherlands si Hanilet na nakatoka sa pamilya na magbantay sa kalagayan ni Duterte. Pinakahuling dalaw nito ay noong Miyerkules sa nakaraang linggo. Ito na rin ang pinakamatagal na panahon na walang pamilya na nakadalaw kay Duterte. Pero mamamatay whether na yun matuloy o hindi, ang alam ko, ang pulisiya ng pamilya ay merong isang matitira rito, isang next of kin, para kung merong mangyari kay Tatay Digong. So may bisita o wala, meron pong kamag-anak dito na mananatili sa dahig hanggang mapalitan si Ma'am Hanilet, hindi po siya aalis. 4 na araw kada linggo ang schedule ng bisita tuwing Lunes, Martes, Miyerkules at Biyernes. Ikinalungkot naman ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang kanselasyon ng pagbisita ni Hanilet. God bless. I'm positive. We love our president, former president very much. We prayed outside. Sa harap ng kanselasyon ng pagbisita ni Hanilet sa kulungan, lumabas naman ang report na nais umano ni dating Pangulong Duterte na umalis na sa The Hague si Roque at harapin ang kaso sa Pilipinas. Well, unang-una po, nagtataka ako na nabanggit yan ni Mr. Kaufman kasi sinabi ni Kong Pulong, wika daw ni Tatay Digong, pag siya makalabas, akong unang-unang taong hanapin niya. Nais ko makita niya. Bakit nga, Harry Roque, ikaw ang unang tao na hahanapin ni Digong pag nakalabas si Digong? Pag namatay si Digong, makalabas yan sa kulungan, mumultuhin ka niya, tanga. Hindi makakalabas buhay yan. Dito sa dahig kung siya man ay makakalaya. Pangalawa, pagpasensyahin na po, pero ako po'y may isang salita. Sinabi ko po na hindi ako aalis ng dahig na hindi kasama si Tatay Digong. Paninindigan ko po yan. Kalat ka rin na nila ako kung gusto nila. Kemi, ano? Ayaw umalis ng dahig na hindi kasama si Digong? Wag mong gamitin si Digong dyan sa kaso mo. Bakit? Nagtatago ka lang, idadahilan mo pa si Digong. Kung hindi nakulong si Digong, saan ka ngayon? Nagtatago ka sa Abu Dhabi. Di ba? Ginagamit mo na namang si Digong. Alam nyo, minsan itong mga DDS, magising na kayo. Alam nyo ba yung mga pinapakain nyo kay Roque dyan? Ginagamit niya lang si Digong para mabuhay siya dyan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, wala ng pera yan. Alam nyo, umaasa na lang sa mga fans yan, yung mga bigay, yung mga paabot. Umaasa na lang yan. Kaya kung ako sa inyo mga DDS na bobo, iwanan nyo na yan. Alam nyo sa totoo lang, kung may mga Pilipinong tumutulong kay Roque ngayon kung saan siya nakatira, makakasuhan kayo, nagtatago kayo ng pugante. Madadamay kayo, nasa batas yan. Paalis dito sa dahig, pero hanggang hindi kasama si Tatay Digong, di po tayo aalis sa dahig.
Biyernes o bukas ang nakatakda sana ng pagdalaw ng pamilya sa loob ng kulungan kung saan nakadetain nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit hinihintay pa natin kung mapapasama na sa listahan ng pangalan ni Hanilet makakapunta o makakadalaw sa dating Pangulo. Pinky? Yun nga yung tanong dyan, Rocky. Nakita ko din yung interview mo kay Attorney Harry Roque. Walang naging dahilan na sinasabi kung bakit biglaan na lang ay hindi pinayagan si Hanilet na makabisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang dahilan na naibigay? Yes, Pinky, ang pinakausap nila, pinusap nila na hintayin na lang muna yung ginagawang pakikipag-usap ng pamilya sa kanilang abogado para linawin kung bakit nga nagkaroon ng kanselasyon ng pagbisita si Ms. Hanilet. Okay. At Rocky, yung kanina mong report, tila nga may problema sa pagitan ni Attorney Roque at ang lead counsel ni FPRRD na Meron si Attorney talaga. Nicholas Kaufman. Merong problema kay Kaufman at kay Roque. Bakit? Mas magaling at nangingialam si Roque sa trabaho ni Kaufman. Ang gusto kasing mangyari ni Roque, siya ang mag-abogado kay Digong. Ayaw nga siyang tanggapin ni Sara at ni Digong kasi may kaso siya dito. Sinong maniniwala sa kanya na taga trial chamber ng ICC judge kung siya mismo may kaso? At minamaliit ni Roque ang kakayahan ni Kaufman. Ang sabi niya, bayaran ka lang. Hindi ka kasi Pinoy, kaya hindi mo nararamdaman. Oo, kaya nga sabi ni Digong, huwag kang mangialam kasi nga binayaran yan para maging lawyer. At ilang beses na si Digong nanawagan na huwag manghihimasok at mangialam ang mga supporter sa kaso niya kasi mas lalo siyang maiipit. Unang hakbang nila, yung sinabi nila na makauwi, wala. Tapos kinalaban pa nila ang si Attorney Conte, sinabihan lang fake news. Tapos sinugod nila yung ni Julia Motok, yung LinkedIn account, yung mga social media account, binaboy nila. Kaya nag-block ng social media yon, nag-log out lahat. Sa tingin ninyo, hindi nakakasira kay Digong yun, nasisira si Digong lalo dun. Yun ay hindi nakakatulong kay Digong, bagkus yun po ay ang nag-ipit at nagdagdag ng pagkakulong ni Digong sa dahig. Kaya isa yan sa rason na pauwiin ka dun kasi ikaw yung madaldal. Sabi nga ni Panilo noon, yan si Roque, imbis na matapos yung issue, nanganganak. Kasi madaldal. Kaya darating ang panahon, babaliktad si Roque for the sake sa kanyang sarili, ilaglag niya si Digong. Ma'am Team Ace, hello po. So yun lang mga kababayan. Yung ating live ngayon, hindi ko na po masyadong habaan. And tapos na po tayo dito sa ating topic, mga kababayan. So maraming salamat po. Thank you so much sa inyong lahat. Hindi ko po maisa-isa mga kababayan sa 3,000 plus live viewers dyan. Maraming salamat at alas 10:36 na po ng gabi. Maraming salamat po. And see you next live, Ma'am Lynette Perez, Ma'am Rosario Bizin, Ma'am Ginger T, and kay Irels TV, at kay Ma'am Team Ace. Ending na ako. Kaya nga, Ma'am Ayun, Ma'am Lynette, and kay Ma'am Janet Miranda, hello po. And kay Ma'am Lily Tonini, Michael Angelo Dalisay, and kay Ber Villanueva, hello po. And kay Camilo Jr. Alasas, hello po. Sir Camilo, taga saan ka po ba? Mindanao ka, I'm sure. And kay Juni Sirinyo, ayan, and Sheila Bertulet, ayan, may love shoutout po ma'am. And kay Ma'am Lily Tonini, ayan. Sir Camilo, taga saan ka? Familiar ka sa akin. Ayan. And kay Ma'am Silina Delgado, ayan, Ma'am Nomi Parungaw, and kay Pamela Morimoto ng Japan. Ayan, and kay Ma'am Ems Kitikiti, ayan, and kay Manuel Luna, and kay Rosa Dominguez, and kay Sheila, hello po ma'am. And kay Ma'am Queen, sa Queen Lioness at Risa Pors, hello po. Ma'am Jana Calunya, Enriquita Payuzan, and kay Powerific, ayan, kay Ma'am Jericel Puno, or kay Sir Jericel, and kay Nili Lucas, ayan, Purple Heart, and kay Joy Lim, hello po. Sir Noel Sikat, and kay Ay Malayko, ayan, may love shout out, and kay Maria Lourdes Prodozo, and kay Still Heart, ayan, and kay Jonathan Franco, Romia Pasulan, ayan, Rimia Pasulan, and kay sino pa? Ayan, Shoni Tavada, and Rosario Bisin, hello po ma'am. Ilocosur, Italy ako ngayon. Actually Sir Camilo kasi, sa side ng aking papa, pareho ng apelyido mo. Ayan.
Ayan, kay Mami Tess. Ayan, may love shoutout. And kay Ma'am Marites Mosne. Ayan, Ma'am Lisa Santiago. And Jericel Puno. Ayan. Ilocos pala kayo. Nasa Italy. Actually, yung mga tiyahin ng papa ko is kaapelyido muna sa Amerika. Meron din kaming kamag-anak na nasa Tagaytay. Correct me if I'm wrong. Kaapelyido mo rin. Isa siyang Commodore. Sa barko. Yes, yung rango niya is Commodore. Ayan. So maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Thank you so much.